Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, May 28, 2026, meron po tayo pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, mag-short prayer po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinaglob mo sa akin. Kayo din, sa manonood po ng channel na ito. Pag-ingatan mo po kami buong araw po ng Huwebes sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, lumakas po sa pagiging tropical storm ang bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron po itong international name na Jiangmi at pag pumasok na sa loob ng ating bansa, tatawagin na po itong bagyong Domeng. So alamin natin yung mga direktang lugar na posibleng maapektuhan ito, gayon din yung pinakalokasyon nito at kung ito ba lalakas sa pagiging super typhoon. Pero baka makakalimutan natin, i-like, i-share, at subscribe yung ating channel para mapanood po ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa huli pong pagkatala, ito pong tropical cyclone, no? Tropical storm Jiangmi, international name, meron pong lokasyon na 1,260 kilometers east of Eastern Visayas. Tinataglay po nito sa ngayon ang hangin po na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugso pong umaabot naman sa 80 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito medyo bumilis. Pa-northwestward po sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito po mga kababayan, bukod dyan sa tropical storm na yan, nakakaapekto po ang southwesterly wind flow sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. So alamin muna natin ngayon yung mga lugar po na apektado ng southwesterly wind flow. Kaya din yung mga lugar naman na apektado ng trap ng extension po ng tropical storm. So sa ating po tinatawag na forecast weather condition, mga kababayan, please tapusin niyo po, no? Sa area po ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kasama po ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Palawan. Kung mapapansin nyo sa bandang kanan natin o bandang kaliwa natin, nandyan ang southwesterly wind flow na nagbibigay po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. So yung mga lugar na binanggit ko, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide-prone area. Anumang oras yan. Ito naman po tayo. Ito naman yung mga lugar na apektado ng trap po ng tropical storm. Sa Davao Oriental, kasama po ang Davao Occidental, ang weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies ang aasahan, lalo na po ngayong hapon po ng Huwebes na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkitlat. Dahil yan sa trap o extension po ng tropical storm na nasa labas ng ating bansa. Ang posibleng impact nito ay pagbabaha po sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area po ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay mag-ingat naman po sa banta ng mga localized thunderstorms. Possible po ang mga pagbabaha kapag nagkaroon ng severe thunderstorm. So yung malakas po na mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Pero madalas tuwing umaga, sa tanghali sobrang maalinsangan, no? Kahit yung easterly humihina na, nakakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon. Ito po, no? Aalamin naman natin ngayon kung kailan nga ba direktang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong tinatawag natin na Tropical Storm Jiangmi. So sa ating pong tinatawag na track and intensity forecast, dito po sa tropical cyclone na ito, itong bagyo na ito po ipapasok, no? Yung bagyo po na ito papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng May 29, ito po ay araw po ng Biyernes, alas 8 po ng umaga, bilang severe tropical storm. Pag sinabi ho natin na severe tropical storm, ito po is category 3. Medyo malakas din yung kategorya na yan, kaya kinakailangan mag-ingat po yung mga kababayan natin. And then mamaya sa bandang huli, sabihin ko yung mga lugar na maapektuhan o pwedeng madikitan ng tropical extension po ng hangin ng bagyo. At pagdating naman po ng May 30, Sabado po ito ng umaga, magiging typhoon category naman. Ito nga pong bagyong Domeng na to, no? Nasa loob na yan ng bansa natin sa araw po ng Sabado. Pagdating po ng Linggo, Monday, magiging typhoon pa rin sila o typhoon category pa rin. Hindi natin nakita na magiging super typhoon o papalo sa tinatawag natin na category 5, itong bagyong Domeng, but still, yung trap, extension ng kanyang hangin makakaapekto. Eto sasabihin ko sa inyo, wala po itong direktang paglandfall sa ating kalupaan, sa ating Philippine landmass. Iba po yung ibig sabihin ng maglalandfall sa maaapektuhan po ng trap ng hangin, magkaiba po yun.
huwag po nating ma-misinterpret. Mas matindi po ang pinsala kapag ang bagyo ay magla-landfall o merong landfall scenario. Pero pag trap extension lamang o yung pinakahangin ng bagyo, pinakabuntot ng bagyo, hindi po ganun katindi ang pinsala nito. Kaya dapat mag-ingat po tayo sa mga terminology, sa mga word na ginagamit natin, lalo na kung ibabahagi nyo po yung ating update. So ngayon, alamin natin yung mga magiging lokasyon po nitong bagyo na to. No? Kasi siyempre, mga kababayan talaga natin, nag-aabang ng mga magiging ganap o kung saan mapupunta yung bagyo. Ito po, ngayong araw po, no, inaasahan po, umaga po, 1,145 kilometers east of Eastern Visayas po ang magiging lokasyon yan. Ngayong alas 8 po ng umaga. At mamaya naman pong alas 8 ng gabi, 1,160 kilometers east of Eastern Visayas sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito naman yung magiging lugar po ng lokasyon, ang magiging lokasyon ng bagyo pag nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. May 29, Friday po ito, alas 8 ng umaga, 1,075 kilometers east of southeastern Luzon. Kung makikita ho ninyo, lalo na yung mga nag-aabang na mga kababayan natin dyan ng mga pag-ulan, so hintay-hintay lang po. Dahil kapag ka nagpaulan na, ito nga pong tropical storm na ito o bagyong Doming, baka hindi natin gustuhin. Baka magbaha. Dapat po nakaready at nakahanda kayo ha. Mga kababayan, lagi ko kayong pinapaalalahan na halos araw-araw po tayong magkakasama sa update. Natutuwa naman ako kasi po talagang kayo is nag-aantabay po sa atin pong update. Ngayon, silipin ulit natin ang mabilisan yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. And actually, napakahalaga nito para ma-monitor natin kung ano ba ang magiging sitwasyon sa mga susunod po na mga araw. So sa pagitan po ng June 1 hanggang June 7, dito na natin sisimulan. Etong bagyong Doming, lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Papunta na yan sa bansang Taiwan. And then, sa kanlurang bahagi, kung makikita nyo, meron diyang isang sama ng panahon na medium chance ang category ang mabubuo. So hindi pa kino-consider yan para maging bagyo agad-agad kasi may mga pagbabago pa yan. Magbabago pa yan. Pero kung makikita nyo sa ating mapa, sa tropical cyclone threat potential natin, naka-medium chance po ito para maging tropical depression. And that time, ito pong lugar na yan is aktibo na ang habagat o southwest monsoon. So mas mataas ang tsansa na magkaroon tayo ng bagyo kasunod pag nakalabas na itong bagyong Doming. Pero syempre, may mga pagbabago pa rin. Kaya kailangan nga po, lagi kayong nakaantabay po sa ating weather update. Ayun, ito po, importante itong ipapakita ko ha, para makita natin yung mga dadaanan po, magiging sirkulasyon po ng tropical storm na ito. So kung makikita nyo, ipakita ko mabuti kung paano yung pagkilos ng bagyo. Silipin natin. Ito, mga kababayan ko ha, saglit na po, ipakita natin kung paano ang pagkilos ng bagyo at kung saan ito nagmumula o yung mga lugar na maapektuhan ito. Kasi may tinatawag kasi tayo ng spiral clouds, yung mga umiikot po na hangin sa kanya para maunawaan ng mga kababayan natin. So ito po, kung makikita nyo po sa ating mapa, yan po sa may bandang silangan, ito po, ayan po yung bilog na yan. Yan po yung tinatawag natin, no, Tropical Storm Jiangmi. Pagpasok niyan, Friday po ng umaga, bagyong Doming na ho yan. Nakikita nyo naman mabuti, wala po itong paglandfall sa ating kalupaan, sa ating Philippine landmass, pero yung traffic extension po ng kanyang hangin makakaapekto. Malawak po ang radius nito at talagang lumalaki. Kino-consider natin ito bilang isang malakas na bagyo, lalo na kung ito'y mag-landfall, no? Pero nakikita nyo namang mabuti sa tropical cyclone threat potential sa advanced weather system natin, hindi itong magla-landfall. And ipagpasalamat natin yun sa Diyos, ha? Kita nyo namang mabuti kung paano yan umiwas sa kalupaan natin. And then, kung makikita nyo, kalurang bahagi, merong sirkulasyon ng hangin dyan. Yan po yung tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat. At makikita nyo, magkakaroon po ng development dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa na low pressure area na medium chance ang category. Pero lagi ko sinasabi, itong nabubuo po na sama ng panahon na yun, pwede din niyang mawala, pwedeng malusaw, pwedeng lumakas. Depende po sa magiging sitwasyon, lalo na kung hindi naman lalakas itong southwest monsoon o hanging habagat. Pwede pa pong magbago yan. So ngayon naman, silipin natin at alamin natin yung mga lugar na maaapektuhan. Siyempre, ito, naghihintay yung mga kababayan natin. So hindi na natin patatagalin, no? Ito pong bagyong Doming na ito, banta ng bagyong Doming, pag pumasok na Friday ng umaga, maaapektuhan at dapat mag-ingat itong mga lugar na babanggitin ko. Siyempre, unang-unang Eastern Mindanao, traffic extension ng hangin ng bagyo, dyan makakaapekto, dyan makakapagbigay ng mga pag-ulan.
Davao Region, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental. Yung mga lugar na yan. Caraga Region tayo. Kasama po ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Dinagat Islands. So, aakyat ng konti yan at Eastern Visayas naman na mabibigyan ng mga pag-uulan. Huwag nyo sabihin nga, mapalad yung mga lugar na nakakaranas sa pag-uulan. No? Matubig masyado sa Eastern Visayas sa Tilangan, Mindanao. Ang kailangan lang isapat lang na ulan. No? Pero eto, maging handa ang Leyte, Southern Leyte, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran. Yang mga lugar po na binanggit ko. Aakyat yan ng konti, papunta naman sa parte po ng North Luzon. Dahil nga po, nakita nyo kanina sa ating advanced weather system, ay sa gigilid siya, no? Gigilid po yung bagyo. Eto naman, Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Kasama po ang Cagayan Valley, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes. Tataas naman ng konti yan sa Cordillera Administrative Region. Kasama po ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, bandang extreme northern Luzon yan bago lumayo. Ano? Mahagip ng konti ng traffic extension ng hangin ang Northern Central Luzon. Kasama dyan ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, at ang area po ng Pampanga. Lahat po ng mga sinabi kong lugar, hindi maglalandfall yung bagyo dyan. Pero yung trap, extension ng hangin, o buntot po ng bagyo ay makaka-apekto po dyan. Dapat po lagi natin maunawaan, iba yung trap extension ng hangin ng bagyo doon sa landfall scenario ng pinaka-sentro, pinakamata ng bagyo. Dapat po klaro tayo dyan mga kababayan para hindi po tayo malito. Ngayon naman, silipin po natin yung ating pinaka-live na mapa and always ko po itong ipinapakita sa inyo para din po meron tayong base o meron tayong basihan. No? Mga kababayan, ito, ipapakita ko mabuti. Kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-live na mapa, nandito na po yung bagyo. Ayan po, no? Papasok po yan Friday, huwag nyo pong kakalimutan. Kaya kung may mga lakad kayo, yung mga papalaot po, lalo na umaga pa lamang po ng Friday, i-cancel nyo muna. Para sigurado tayo, maging mahinaman yan o maging malakas, mas maganda na safe po tayo. Tama naman po, di ba? Etong nakikita nyo po na yan, yung parang apa na yan na naka-highlights. Yan po yung tinatawag natin na area of probability ng bagyong Jangmi o bagyong Domeng, no? At kung makikita ho ninyo, nasa kategorya ito, lalakas ito, hanggang sa category 4, pagdating po ng linggo hanggang sa Lunes. At pagpasok nito, category 3 agad, no? Pagpasok ng Friday ng umaga. Eto, para din po hindi kayo malito mga kababayan, i-explain ko mabuti kung ano-ano yung mga kategorya ng mga bagyo. Kasi may mga category ho yan na dapat po is maunawaan natin. Kasi mamaya pag sinabing category 3, gaano ba kalakas? Ito ba ay matindi? Ito ba ay life-threatening na lakas ng hangin? Kailangan ko pong i-explain. Hayaan nyo po ako na bigyan nyo ako ng time ha. Huwag po kayong maiinit dahil si Kuya Francis yung talaga is nagbibigay ng effort. Ito po, sa ngayon, anong category na ito? Nasa category 2, which is, ito po yung tinatawag natin na tropical storm. Pag tropical storm, meron lakas ito ng 64 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin. Hanggang dyan po yung peak ng tropical storm. At pagpasok, severe tropical storm naman sa ating Philippine Area of Responsibility, lalakas yung hangin niya sa 89 to 117 kilometers per hour. Hanggang category 4 ito. Kaya naman ang category 4 ay pasok po sa 118 to 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. Kung mapapansin ho ninyo, malakas talaga yon. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil wala pong landfall scenario. Ayaw natin magkaroon ng ganong senaryo kasi mga kababayan natin mapipinsala. At ito, dito naman po sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kung makikita ho ninyo, aktibo na ang tinatawag natin na southwesterly wind flow. In short, ang southwesterly wind flow, mahinang habagat. Pag lumakas yan, magiging southwest monsoon na po yan. Yang hangin po na nakikita natin, yan po ay hinahatak nito nga pong bagyong Jangmi o bagyong Domeng kapag nasa loob na ng ating bansa. Kaya nga nagkakaroon ito ng tinatawag na rapid intensification. Ang ibig sabihin po nun, yung mabilisang paglakas po ng bagyo. At bagamat ito ay hindi naman magiging super typhoon, sa dulo nakakatakot kasi typhoon category. Pero bago siya maging typhoon, ito'y lalayo na sa ating Philippine Area of Responsibility. Yun po ang ating ipinagpapasalamat dito. At kung titignan nyo naman, parte ng kanlurang bahagi ng ating bansa, madalas sa mga hapon na po ang mga pag-uulan na nararanasan. At ngayon din, wala tayong weather system na easterlies ha.
ang easterly sumabay na sa ikot po nitong tropical storm na ito. Kaya kung makikita nyo, lalo pong lumalakas yan, yung development po niyan. From stationary mode na halos hindi gumagalaw noong mga nakarang araw, lumakas po ito o bumilis po sa 20 kilometers per hour. Pa-west, northwestward po ang pagkilos. At pinapaalala ko lagi pag ganitong may bagyo, yung mga paalala ko lagi kung sinasabi. Unang-una, hindi po galit si Kuya Francis nyo ha. Mukha lang po akong galit sa pagkasalita. Siyempre, kailangan buhay na buhay may power. Yung mga senior natin para hindi po masyadong kabahan. Huwag kayong matakot sa boses ko. Ganito lang po talaga sa mga nakakakilala sa akin. Unang-una paalala ko, baka makakalimutan natin. Kailangan ho lagi kayong mag-antabay sa aking weather update tuwing umaga. Yung mga papalao, tandaan nyo lagi Kuya Francis weather update today. Dapat po alam natin yung pinakalokasyon, direksyon, kung gaano kalakas ang bagyo. Pangalawa, dahil kung sinasabi, parte ng Metro Manila, yung mga low-lying areas, lahat po, Visayas, Silangan ng Mindanao, kailangan po linisin ang kapaligiran. Ngayon pa lamang po, dahil kapag ka nagkaroon na ng mga pag-ulan, yung mga pagbabaha, hindi natin mapipredict yan. Pero mga biglaang baha po dahil sa mga baradong kanal, napakaraming basura. Pasensya na ho, pero lalong-lalo sa Metro Manila, sa crowded places, yung mga syudad po dyan, napakarami pong basura na ayaw naman talaga natin na mangyari yung biglaang pagbabaha. Eastern Visayas, Silangan ng Mindanao, matutubig na area. Kaya ang kinakailangan ho dyan is maayos yung daluyan ng tubig. No? At umiwas po yung mga nakatira malapit po sa mga dagat, malapit po sa mga ilog dahil possible ang mga pagbabaha kapag ka nagkaroon ng biglang bugso ng mga malalakas na mga pag-ulan. Alam ko yung mga kababayan natin sa parte po ng Luzon, inip na gusto nang magkaroon ng ulan. Pero konting tiis lang po. Ayan yung bagyo, no? Ito yung blessings po na parang ituturing natin na bagyong blessings. Bakit ho? Bagyo na nga, bakit magiging blessing? Kasi po yung trap niya, extension lang ng hangin niya, ang makaka-apekto sa atin. Wala pong landfall scenario. Parang ang binigay sa atin ng Diyos dito, yung bagyo is pahagipan lang tayo, no? O paulanin lang yung silangang bahagi ng ating bansa. Ganun din yung southwesterly wind flow. Kaya nga po, tiis-tiis lang tayo. Ito pa yung paalala ko, yung mga ziplock, yung mga dokumento, importanteng gamit, ilagay po natin sa zip at maayos na lagayan. Mamaya, maulit na naman yung mga nangyaring malalakas na bagyo. Last year, Eastern Visayas, lubog po talaga. Maraming nasirang mga gamit, mga dokumento. Pero issue ho sa atin yan. Ito pa mga kababayan ko lang yung sinasabi. Meron na ho ba kayong go bags? O baka wala pa. Dapat po meron. Ugaliin natin ngayon. Kahit isang bag lang na maliit, lagyan natin ng mga importanteng bagay. Para anytime na magkaroon ng, hindi natin masabi, meron kasi mga severe thunderstorms na malabagyo po talaga. Ang lakas nangyayari madalas sa hapon. Kapag sobrang alisangan sa umaga sa tanghali, bumubugso sa hapon, no? Kaya wag tayong pakampante. Eto pa, may stock po tayo ng pagkain. Lalo na by next week, inaasahan ng mga tuloy-tuloy na pag-uulan. Magsisimula sila ang bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas, North Luzon. Paano na po yan? Patuloy-tuloy na po yan. Stock ng pagkain na tatagal ng pang ilang araw kung ano lang po yung meron. At eto pa po mga kababayan ko, patapos na ang construction month. Yung mga bubong natin, ready na ba? Maayos na ba? Baka mamaya ho, may mga tulong ang ating bubong. Perwisyo yan sa ating pamilya. Ito yung panghuli importante. Alam mo na, kabayan, no? Kailangan natin manalangin sa Panginoon. Pagpasalamat. Yung mga bagay na blessings na dumadating sa atin. Ito pong bagyong Jangmi o bagyong Domeng ay pag-pray natin na wag bumaba ng konti. Kasi may senaryo tayo nga kino-consider pa rin na pwedeng bumaba ng konti yan dyan sa may silangang bahagi ng ating bansa sa ating nga pong landmass. And hopefully, in the name of Jesus, wag po mangyari yun. Ito'y lumayo po, diretsong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pwedeng ganun po ang mangyari. So ngayon po mga kababayan ko, isa-raise natin no, yung ating pong update. Unang-una, ang pinaka-main na weather system natin na nakaka-apekto ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa ay ito pong Tropical Storm Jangmi o Bagyong Domeng. Sa may kanlurong bahagi naman ng ating bansa, eto naman po yung southwesterly wind flow na patuloy pong lumalakas. Kapag lumakas ito ng lumakas, magbibigay ito ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Kaya ang ibig kong sabihin, kahit po mawala na ito, makalabas na itong bagyo na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng Lunes, sa Martes hanggang sa Miyerkules, may mga pag-uulan pa rin tayong mararanasan. So ilang araw pa yung ating pwedeng i-enjoy, maglaban na ho tayo, mag-asikaso na, may mga kababayan
tayo nagko-comment sa akin, Kuya Francis, sabi mo kasi maglaba, naglaba kami. Yes, very good po, tama naman talaga, no. Actually, wala naman tayong talo dito kung makikinig po tayo, no, sa update. Lalo na po sa mga paalala ko. Para sa atin po lahat 'yon. Wala pong sayang talaga mga kababayan. At eto naman po sinasabi natin na mga local thunderstorms, mag-ingat din po tayo. Etong Metro Manila, hindi man sa ngayon apektado ng trap o extension po ng tropical storm, malakas o mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa bandang hapon. Minsan hindi talaga umuulan, pero madalas ngayong mga susunod na mga araw, makakaranas na po ng mga pag-uulan. So wag po masyadong mainit. Ngayon po, no, may panibagong update ang Pag-asa na ngayon nga pong 2026, bumaba na sa 9 hanggang sa 13 bagyo po ang posibleng mabuo simula June hanggang sa December. So bakit bumaba? Dahil po yung sa banta ng Super El Nino na magaganap o mangyayari sa late 2026. Pero lagi kong pinapaalala mga kababayan ko na makapangyarihan ang Panginoon. Hindi naman niya pahihintulutan yung ganong sobra po talaga na Super El Nino. Kung nakikita sa forecast na merong Super El Nino, magbabago yan. Pwede nating i-repeat yan sa pangalan ni Jesus, no? Dahil kung makikita nyo sa aking sinabi na update, kapag humaba po ang duration ng southwest monsoon o hanging habagat, hindi natin masyadong mararamdaman ang epekto ng Super El Nino. Itong mga nakarang buwan na sobrang alinsangan, sobrang init, and feels like 40 to 45 degrees Celsius, halos ganun din ang ating mararanasan kapag mayroong Super El Nino. Ang kahiban lang, heat waves, meron po tayong mga malalakas na bagyo na mabubuo kapag mayroong Super El Nino. Ganun naman eh. Pag sobrang init, ang kapalit ho nito ay mga malalakas po na bagyo na madalas nangyayari po kapag patapos po ang taon ng 2026, ganun po ang mangyayari. So bago natin tapusin mga kababayan, no, kamusta ho kayo? Hindi mo na ako nakagawa ng shoutout ngayon, pero mag-comment kayo para po sa susunod, may isa-isa ko po. Babawi na lamang po ako sa mga susunod na shoutout natin. Medyo talagang nabisi lang po ang inyong Kuya Francis. Bago natin tapusin, eto po, lagi kong sinasabi, meron tayong Bible verse ngayong araw po ng Webes. So makinig po kayo, no? Sana ho, tinapos nyo hanggang dito. Ito po ang ating Bible verse ngayong araw ay matatagpuan po sa mga taga-Korinto 10:13. Ito po ang sinasabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So kaibigan, kabayan ko, mga nanay, tatay ko po dyan, mga senior natin, kung meron po tayong mga pagsubok, alalahanin sa buhay, isipin lagi natin na hindi yan ibibigay ng Diyos kung hindi natin makakayanan, no? Kaya nga po lagi natin sinasabi, encouragement po sa bawat isa ang kailangan. So kinakailangan pag meron tayong mga kakilala, kaibigan na nanghihinaan ng loob, na panghihinaan ng loob, sharean po natin ng Word of God at para magkaroon sila ng kalakasan. Wala naman tayong ibang sandalan kundi ang salita po ng Panginoon. Yan ang ating magpapalakas sa ating lahat. Diyan tayo tatatag, diyan tayo magiging matibay. Mga kababayan, yan po muna ang ating latest na weather update sa lagay ng ating panahon. At muli, ito po ang inyong Kuya Francis. Muli po naghahatid ng sariwang balita. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.